Nagbabalik ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special Coverage. If I get impeached, then that is my end. Balikan na po natin ang nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. RH28, Raymond Adpaas. Laki Raymond. Ang institusyon pa ngayon ay ang dating Special Disbursing Officer o SIO ng Office of the Vice President na si Ms. Gina Acosta ang magpipresinta dito sa kanya bilang ang tawag nila hostile witness ay sa attorney sa Amando Ligusan. Bago tinawag itong si pinaupo si Ms. Gina Acosta ay sinabi ni Presiding Officer Senator Isidoro na nakarahatay ang kanilang health at doktor dahil nung daw huling naging testigo sa kamera itong si Gina Acosta ay nagkaroon ng problema sa kanyang karamdaman at pinakatanda na yung medical team ng Senado. Ngayon, si Atty. Pakinggan natin si Atty. Amando Ligusan. Saglit lamang po sa mga nakatutok sa impeachment trial. Kapapasok lang na balita ang pasok sa National Capital Region sa gobyerno at sa mga karatig na probinsya. Suspendido na po yan. Detalye balita mo, RH14, Ms. Let Narciso. Ms. Let. Nag-anunsyo na ang Malacanang ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa NCR at ilang lalawigan simula alas 12 ng tanghali ngayong August 17 dahil sa patuloy na malakas na paggulang dulot ng habagat. Sakop ng Memorandum Circular No. 127 ang Metro Manila at Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Mananatili naman ang operasyon ng mga tanggapan na nagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness at response at iba pang vital services para matiyak ang patuloy na paghahatid ng mahalagang serbisyo ng gobyerno. Para sa mga paaralan sa mga nasabing lugar, ipatutupad ang alternative learning modes para sa lahat ng antas maliban kung may ibang direktiba ang mga local chief executive. Maaari rin magpatupad ang mga local chief executive ng localized suspension ng klase o trabaho sa mga government office sa iba pang lugar alinsunod sa umiiral na batas at mga patakaran. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Nagbabalik ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special Coverage. If I get impeached, then that is my end. At balikan na po natin ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasi siya po ang VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special Coverage. If I get impeached, then that is my end. Ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special Coverage. Alas 12:03 hanggang alas 12:04 nang mag-lunch break ho ang House o ang Senate Impeachment Court at kanina nga po ay nakasalang si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta.
At nagkaroon pa nga ng kaunting challenge dahil bakit doon sa House nagtatagalog naman itong si Miss Gina Acosta. Makibalita na tayo sa impeachment court. RH28 Raymond Adpaas. Laki Raymond. Patuloy nga ang ipinipresenta ng prosecution ang una sa kanilang tinawag na hostile witness na si Miss Gina Acosta, ang dating supervising disbursing officer o SDO ng Office of the Vice President. Ito yung namahala doon sa withdrawal nung tagwa 125 million pesos na confidential fund ng OVP sa huling bahagi o huling quarter ng 2022 at unang tatlong quarter ng 2023. Ayon dito ay sa presentation ng Attorney Amando Ligutan ay kanyang pinatutunayan na meron daw physical and financial plan para sa 2022 at meron ding good governance program na inihanda ang Office of the Vice President. Dito sa pinakahuli, ang binabanggit ni Attorney Ligutan, lahat ng mga programa na inihanda ang pagkakabanggit nitong si Miss Acosta base doon sa transcript na resulta ng pagdinig ng House Committee on Good Governance and Accountability noong 2024 ay itong si Colonel Raymond Lachica ang nagbibigay sa kanya ng listahan ng mga programa na mapasama doon sa paggagastusan ng confidential funds. At kapag nagkaroon naman ng liquidation ay pinadadaan din dito mismo kay Vice President Sara Duterte para sa kanyang approval. Lumabas din sa pagtatanong ni Attorney Ligutan na yung physical and financial plan ng 2023 ay kinopya lamang sa nakalipas na taong 2022. Pero doon sa dulo, ang tanong ni Attorney Ligutan ay kung mayroon bang pangalan si Colonel Lachica doon sa mga dokumentong isinumite sa Commission on Audit dahil siya ay nangangasiwa sa pondo ay ang sagot ni Ms. Acosta ay wala. Sa kalagitnaan ng presentation ay tumayo kanina itong si Senador Erwin Tulfo at kinwestiyon kung bakit mas nakalalamang yung salitang Bisaya na ginagamit nitong si Ms. Acosta sa kanyang pagsagot kay Attorney Ligutan dahil lumalabas doon sa TSN o transcript doon sa Kamara de Representantes ay puro Tagalog o kaya ay English sumagot itong si Miss Acosta sa tanong dati ng mga congressmen noong taong 2024. Magpapatuloy ang pagtatanong ng Attorney Ligutan kay Miss Acosta pagkatapos ng lunch break. Babalik ang pagpapatuloy ng ikalabing-anim na araw ng impeachment trial mamayang 12:45 ng hapon. Laki Raymond, pahabol. O yung di ba may naunang issue kay Attorney Ligutan yung nag-post sa kanyang social media account, na resolve na ba 'yon? Wala pang yung expect ng prosecution na uunahin yun ay hindi pa na pag-uusapan dito, Yuel. Tungkol doon sa posibilidad na sabi nga nila Congressman Joel Chua kanina at saka ni Attorney Lorna Capunan ay baka last interview na daw kanina bago nagsimula itong hearing, pero wala namang binabanggit o hindi pa napag-usapan. Walang kautusan si Presiding Officer Chis Escudero na sila ay tigilan magsalita tungkol dito sa impeachment case sa US. Right. Maraming salamat, Lakay. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DPRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH28 Raymond Adpaas nagulat ng live mula sa Senate Impeachment Court. Pilipinas ang oras, 12:09 ng tanghali. DZRH Special Coverage. 12:17 na ho ng tanghali at tuloy-tuloy pa rin ang ating special coverage para sa the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Pero bago natin balikan ang mga kaganapan sa Senate Impeachment Court, patuloy pa rin hong bumubuhos ang may katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan, pabugso-bugso, epekto ng habagat dito ho sa Metro Manila at iba't ibang panig ng Luzon.
Makibalita muna tayo sa latest mula sa Pag-asa mula kay Glyza Esculiar. Miss Glyza, magandang tanghali. Magandang tanghali po sa lahat po ng nakikinig ng DZRH. Alas 11 ngayong umaga ay nagpalabas po ng heavy rainfall warning ang regional office po ng Pag-asa at nakasaad po dito na orange warning level na po sa Zambales, Bataan, sa Metro Manila, specifically ang Caloocan, Malabon, Valenzuela, Marikina, Navotas at Quezon City. Sa Bulacan naman, sa May Kawayan, Ubando, Bulacan, Malolos, Hagonoy, Paumbong at si Rizal sa Antipolo, Rodriguez, San Mateo, Cainta at Taytay. Sa Pampanga naman, Florida Blanca, Lubao, Sasmuan, Macabebe, Masantol, Porac at Angeles. Ibig sabihin po nito ay medyo kung meron na po nga pagbaha ay mas makakadagdag po sa taas po ng tubig at pwedeng maging nakakabahala po yung mga pagbaha sa areas po na already flooded na po. Sa yellow rainfall level naman po ay meron po sa Rizal, specifically sa Angono, Baras, Binangonan, Cardona, Morong, Teresa, Tanay, Pilili at Halahala. Sa Bulacan, sa Norsagaray, San Jose del Monte, Baliwag, Bustos, Pandi, Angat, Santa Maria, Marilao, Bukawi, Balagtas, Giginto, Plaridel, Pulilan, Kalumpit, Pampanga, specifically sa Apalit, Minalin, Guagua, Santa Rita, San Fernando, Bacolor, Santo Tomas, Mabalacat, Mexico, San Luis, San Simon, Santa Ana. Sa Tarlac naman po, sa Kamiling, San Clemente, Mayantok, Santa Ignacia, San Jose, Capas, at sa Cavite po, sa Ternate, Maragondon, Magallanes, Dasmariñas, General Emilio Aguinaldo, General Mariano Alvarez, Trece Martires, Naik, General Trias, Rosario, Tansa, Carmona, Novelita, Cavite City, Kawit, Imos, Bacoor at Indang. Sa Batangas naman po, specifically sa Nasugbo. Sa Laguna, sa San Pedro, sa Quezon Province, sa General Nakar at sa Metro Manila naman po, naka-yellow sa Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Taguig, Pateros, Makati, Mandaluyong, Pasig, San Juan at Manila. Yung mga flood-prone areas po ay inaasahan po magkakaroon na rin po ng mga pagbaha doon po sa binanggit kong lugar for the yellow rainfall warning. Inaasahan naman po natin na ngayong araw ay tuloy-tuloy po ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi po ng Luzon at specifically po dyan yung mga areas po under our rainfall advisory po. So ang mga rainfall advisory po for today ay dito po sa May Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, at Occidental, Mindoro. Mas malalakas po ang mga pag-ulan sa La Union, Benguet, Pangasinan, at Zambales ngayong araw. Asahan din po na magiging maulap po ang kalangitan sa malaking bahagi po o sa nalalabing bahagi po ng Luzon at dito po sa Western Visayas area. Samantala, ang ilang areas naman po ng nalalabing bahagi po ng Visayas at pati na po sa Mindanao, in contrast po, mas magiging maganda po ang panahon doon at tanging mga pulong-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog po ang pwedeng maranasan. Kung dito po iniulan sa Luzon, sa Mindanao naman po ay mainit po ang panahon. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Esculiar, nag-uulat. Maraming salamat, Glyza Esculiar ng DOST Pag-asa. DZRH Special Coverage. Marami-raming lugar ho yun, mga nabanggit, kaya mag-ingat, maging alerto dahil posibleng tumagal yan ng maghapon, dulot pa rin ho yan ng habagat na meron ng mga nakataas, particular ho yung orange rainfall sa northern part ng Metro Manila at sa western sections ng Luzon, sa may bahagi ng Zambales, Bataan at yellow alert naman sa may southern part ng Luzon. DZRH Special Kaugnay ho Coverage. niyan, mga biyahe, land and air sa PTEXO at ilang flight kanselado dahil sa masamang lagay ng panahon. Detalye RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Itong flight fuel, yung apektado ng masamang panahon ngayong araw, epekto ng habagata. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, 4 sa mga ito yung na-divert, habang 3 naman yung missed approach flight kung saan mahigit 600 yung apektadong mananakay.
Samantala, kanselado yung dalawang biyahe naman mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange pa Balanga, Bataan kaninang alas 10 at alas 11 ng umaga yan. Ayon sa PTEX, bunsod ito ng nararanasan nga na pagbaha doon sa Pampanga dahil sa walang patid na pag-ulan. Iniilaga naman ng mga motorista yung nadaanan nating bahagi ng Buendia Avenue sa Makati City, malapit na highway dahil sa may kataasang baha doon. Mangilan naging nagtatangkang makatawid sa area. Samantala, ilang sasakyan din yung lumiliko na lamang kaysa lumusong sa baha sa Vito Cruz Extension sa Barangay San Antonio o sa lungsod pa rin ng Makati. At kahit na kasi tumila yung malakas na ulan, ay hindi pa rin humuhupa yung tubig baha sa lugar. Samantala, dito naman sa kinaroroonan natin na Macapagal Avenue sa Pasay City, partikular dito sa NBI National Capital Region, muli na namang bumuhos ang malakas na ulan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, yung bang sa bahagi ng Magallanes, gabewang pa rin yung baha? Alright, mamaya babalikan natin si Giselle Ricafort dahil may report tayo dyan sa bahagi ng Magallanes underpass. Bewang na ho, hindi na ho madaanan ng anumang uri ng sasakyan. Actually, mula pa yan kanina. Mamaya hingi tayo ng update kay Giselle Ricafort. Babalikan natin ang Senate Impeachment Court sa ilang saglit, alas 12:24. Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special Coverage. If I get impeached, then that is my end. Alas 12:27 na ho ng tanghali, balikan na natin ang Senate Impeachment Court. Mula ho sa panig ng prosekusyon, magbibigay sa atin ng update at wrap up sa mga nangyari ho kanina si RH12 Milky Rigunan. Miss Milky. Lang dito sa Senate Impeachment Court ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Miss Gina Acosta. At sa tanong ni Counsel for Prosecutor o for Prosecution, Attorney Virgil Digutan, tinanong nito si Acosta kung ano daw ang paraan ng pagdidisperse ito ng pondo sa ilalim ng confidential funds. Ang sabi ni Acosta, kung ano ang direktiba, ginagawa daw nito ay nag-uusap sila ni dating Colonel Raymond Lachica. Ito yung security officer ni Vice President Sara Duterte. Ang sagot naman ni Acosta, meron muna siyang pag-usap doon sa naturang opisyal bago i-release ang naturang pondo. Pero ang sabi nga ni Attorney Digutan, dapat siya ang nagdidesisyon bilang isang Special Disbursing Officer at hindi ang naturang opisyal. Medyo mabagal ang pagsisimula ng hearing kanina umaga ng impeachment trial dahil hindi masyadong nakakasagot ng Tagalog itong si Acosta. Pero nang tumayo sa plenaryo sa Senator Erwin Tulfo, binasa ang transcript ng House Committee on Good Government hearing. Ito ay noong November 25, 2024, kung saan humarap itong si Acosta bilang isa sa mga witness sa issue rin ng confidential funds. At binasa ni Tulfo na straight Tagalog ang sagot niya doon sa mga tanong ng miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability na pinamumunuan ni Congressman Joel Chua ng lungsod ng Maynila. Matatandaan Newell na tinanong din siya sa naturang hearing ni Congresswoman Jervil Luistro, ang chair ng House Committee on Justice, kung sino ba ang nag-uutos sa kanya bukod kay Lachica na ibigay yung naturang pondo. Ang sabi dito ni Acosta, ang nag-uutos sa kanya na ibigay ang pondo sa ilalim ng confidential funds para ibigay dito kay Lachica ay walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. So ito yung gustong itanong uli mamaya siguro sa pagbabalik ng naturang hearing. Pero matatandaan mo, Yuel, bago magtapos yung pananalita sa plenaryo ni Senator Erwin Tulfo, nagbanta siya na kung ganito pa rin ang estilo ng pagsasagot ni Acosta, baka daw siya nabigyan ng sanction. Di natin alam kung ito ay issue ng perjury dahil ang kanya mga sinabi sa House Committee on Good Government nang ito ay humarap noon ay under oath at ngayon din ay under oath ang kanyang sinasabing testimonya, kaya medyo
malalagay din sa alanganin kung ganito pa rin ang estilo ng pagsagot nitong si Gina Acosta. Magbabalik ang trial ng 12:45 ng hapon, UL, at magpapatuloy ang pagdinig. Kaugnay pa rin ng pagtestigo ni Ms. Gina Acosta. Para sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DCRH special coverage, ako si Milk Rigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Miss Milky, isang tanong lang, bilang ikaw din yung tumutok sa House of Representatives noon, sa iyong palagay, talaga bang dati mas nakakalamang yung pagiging mas alam ni Miss Acosta na Cebuano, no? O kaya Bisaya? Yung Bisaya, oo. Kaya alam mo, Yuel, nung pagdating namin dito sa Senate at sinimula na yung Senate impeachment trial, nagtataka kami nung sumalang siya sa witness stand na parang hindi niya naiintindihan yung Tagalog or salitang Filipino at pinapatranslate niya sa Bisaya. Samantalang lahat kami na naririto, nag-cover sa House Committee on Good Government noon, mga House reporters, at nagsasalita siya ng Tagalog. Kaya binasa rin ni Senator Tulfo yung kanyang transcript na in Tagalog, meron din siya masalitang Ingles at parang bibihira lamang daw yung salitang Bisaya na nakita niya sa transcript. Alright. Maraming salamat, Miss Milky. Mamaya titingnan natin kung may magbabago ng tono. May magbabago ba yun sa estilo ng kanyang pagsagot. So yan mo ng update sa panig ng prosecution. Balik sa iyo, UL. Thank you, RH12, Miss Milky Rigunan. Samantala, update ulit tayo sa masamang lagay ng panahon. Mga nasawi daw ho, epekto ng sama ng panahon. Umabot na sa 27 ayon sa Philippine National Police. Detalye RH52 Edniel Parosa. Edniel. UL, 26 na sibilyan at isang tauhan mismo ng Philippine National Police ang naitalang nasawi bunsod ng panalasa ng hanging habagat at pagdaang mga bagyo. At sa pinakahuling monitoring ng Campo Crame hanggang ngayong araw na ito ng Lunes, Agosto 17, mayroon pang 18 injured at 2 naitalang missing persons ang pulisya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa iwalay na datos naman na inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong araw din ito, ay sumampana sa mahigit 5 milyong katao ang naapektuhan o sinalanta nitong pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay, at ngayon nagpapatuloy pa rin ang gupit ng hanging habagat. Katumbas siya ng 1.4 million na pamilya sa Region 1, 2, 3, Region 5, Region 6, Region 9 ng Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera, Mimatapa, at ito sa Metro Manila. Sa kabilang 24,000 mahigit pa katao nasa loob ng mga evacuation centers. Kasama na sa mahigit 3.4 million pesos o 3.4 billion pesos ang infrastructure damage, habang 189 million mahigit ang tinamong pinsala ng sektor ng agrikultura dahil pa rin sa pananalasa ng mga sama ng panahon. Dito sa ating kinaroroonan mula Camp Crame hanggang Camp Aguinaldo area, Quezon City, hanggang sa Eastern Metro Manila, binaybay natin, ay grabe pa rin ang lakas sa buhos ng ulan. Epektong viral na orange rainfall warning na hindi sa pag-asa. Halos zero visibility sa mga pangunahing lansangan dahil sa lakas ng ulan. Dito tayo sa Marikina River, particular sa may Santo Niño Bridge, kung saan 2 buwis lamang at opisyal nang itataas ulit ang unang alarma o job ng pag-arat ng level ng tubig sa ilog at 15 meters dahilan para alertoy na ulit yung ating mga kababaeng nakatira doon sa mga barangay na katabi ng Marikina River na magandang lumikas anumang oras ngayong hapon dahil pa rin sa kabilis na pag-anap ng tubig. Epekto pa rin ang pagwalang dala ng hanging habagat. Ulitin natin, as of sa mga oras na ito ay 2 guhit na lamang, 14.8 meters itong tubig. Pag umabot sa 15 meters, patutulogin ng sirena, kutsis ng unang alarma. Ako sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipino. DZRH Special Coverage. Thank you, Edniel Parosa. Kasabay nga itong pagbabantay natin, special coverage sa impeachment trial, ay ito ring epekto ng sama ng panahon dito ho sa Luzon, most of Luzon. At binabanggit natin kanina, tinatanong natin kay Giselle yung sa bahagi ng EDSA Magallanes Tunnel, sa bahagi ng Makati
hanggang sa mga oras na ito ho ay hindi pa rin passable sa lahat ng uri ng sasakyan. DZRH Special Coverage. Alas 12:35. RH Special Coverage. Yung palang binabanggit din natin kanina, hindi lang sa EDSA Magallanes flyover, yung underpass. Dito rin pala sa bahagi ng Roas Boulevard, bahagi ng Buendia patungong Maynila, yun hong ilalim. Binabanggit kanina sa atin ng piloto nating si Utoy Gaddafi Jr. na hindi madaanan ng mga maliliit na sasakyan. Pero nadadaanan naman ho as of now, yun nga lang, one lane lang yung passable dahil ho sa pag gumilid kayo ng konti, malulubog na yung sasakyan ninyo sa baha. Kaya ingat-ingat ho at wag nang piliting daanan pa kung hindi natin kita, lalo kapag madilim yung panahon sa bahagi ng Roas Boulevard, Buendia. DZRH Special Coverage. Ako naman tayo sa lungsod ng Maynila, 5 persons of interest daw ho iniimbestigahan ng Commission on Election sa pananambang sa BARM Interim Chief Minister. RH9, Tina Nolasco. Tina. Well, may 5 person of interest na ang iniimbestigahan ng Commission on Election o COMELEC, katuwang ang AFP at PNP sa pananambang sa convoy ni BARMM Chief Minister Abdullah Rof Makakuha sa Dato Odinsinsuat, Maguindanao del Norte noong Sabado, August 15. Sa ambush interview sa COMELEC ngayong araw, kinukonsidera ng komisyon na election-related violence ang nasabing ambush at patuloy ang isinasagawang investigasyon ng otoridad sa insidente. Ang Garcia, tinitingnan ng COMELEC ang insidente na bandarin sa kabuuan ng paghahanda sa halalan. Sa kabila nito, tiniyak ng COMELEC Chair na tuloy ang pag-deploy ng mga kagamitan, tauhan at tuloy ang pag-sanay technical people sa buong Bangsamoro. Wala rin plano ang COMELEC na isailalim sa kanilang kontrol ang Dato Odinsinsuat ngayong election period sa kabila ng nangyaring pananambang. Matatanda ang kinamaan ng bala ang isang Land Cruiser at Fortuner na kabilang umano sa convoy, ngunit ligtas si Makakuha at kanyang mga kasama. Samantala, sa lagay naman ng panahon dito sa Maynila, malalakas na pag-ulan na may mga malalakas na hangin ang nararanasan dito sa lungsod. At sa kasalukuyan, may 35 pamilya na o katumbas ng 72 individual ang nananatili sa evacuation center, partikular sa Sagat Bahay Kalinga. At bukod pa dyan ay mayroon din na nananatili sa District Welfare Office na pamilya dahil nga dito sa pagbaha nararanasan sa ilang bahagi ng Maynila. Ito, TRH9 Manila Girl, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Marikina River itinaas na sa unang alarma. 5-2 Edniel Parosa. Edniel. Edniel. Antabayanan nyo ho ang detalye niya na unang alarma itinaas na sa Marikina River. Alas 12:44. Coverage. Alas 12:47 na ho ng tanghali, habang inaantay natin ang pagbabalik ng impeachment trial. Makikibalita rin tayo sa prosekusyon, ano? Pero dito muna tayo. Ready na ba si 52 Edniel? Alright, yung daw hong Marikina River itinaas na sa unang alarma. RH52 Edniel Parosa. Edniel. Joel, alas 12:40 ngayong tanghali o ngayong hapon ay tinatunog na ang sirena dito sa ilalim ng Santo Niño Bridge sa lungsod ng Marikina. Hudyat ito ng pagtaas ng unang alarma, punsod ng pagangat ng level ng tubig sa Marikina River na umabot na ngayon sa 15 metro. Pakinggan natin ang sirena dito sa Santo Niño Bridge. Kapag narinig na ng ating mga kababayan na nakatira sa tabi ng ilog, itong nabanggit na sirena ay hudyat ito ng alerto. Alerto para sa kanilang maganda na sa pagsilikas. Oras namang sumampa ito sa 16 meters fuel
ay magkakaroon na ng preemptive evacuation dito sa syudad. So ngayon, nakikita natin na mabilis yung pagtaas ng level ng tubig. Bago pa lamang magtanghali ay nasa 13 meters lamang itong level ng Marikina River, pero bunsod ng itaas sa range o sa orange rainfall warning, itong sitwasyon sa Metro Manila ay naramdaman ng mga Marikenyo itong pagtaas sa tubig sa ilog. Pero sa kabila nito, maliban dito sa may Marikina City River Parks Authority at tauhan ng Rescue 161, tuloy pa rin sa panonood dito yung mga kababayan nating mga residente, maging yung mga bata na naliligo pa sa ulan kahit patuloy sa pagtaas ito level ng tubig. At tabiara ng detalye, ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Sa bahagi ng Pasay ay bumuhos ulit yung malakas na ulan na may malalakas din na bugso ng hangin. Kaya ingat ho sa ating mga motorista at kung hindi naman importante yung lakad, ipagpaliban na muna. Sabi na Pag-asa kanina, tatagal pa yan hanggang mamaya dahil tayo ho ay nasa ilalim ng orange rainfall warning. Samantala, dating mayor at incumbent vice mayor ng Magalang, Pampanga, inireklamo sa ombudsman dahil sa ghost pabahay. RH5 Val Gonzales. Val. UL kasama ang Volunteer Against Crime and Corruption sa pangunguna ni VACC President Boy Evangelista ay naghain sa Office of the Ombudsman ng reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang mahigit 1,700 mga residente ng Magalang, Pampanga. Ito'y dahil sa GO sa housing project kung saan na-scam umano ang mga bumili ng housing unit na 5 taon nang nakalilipas pero wala pa rin may patatayong bahay. Sabi ni Evangelista, ang pinag-uusapan dito ay hindi lamang pera. Pinangakuan nila ng tahanan ang mga ordinaryong mamamayan ng Pampanga. Nagbayad sila dahil nagtiwala sila pero hanggang sa ngayon, kahit isang hollow block ng kanilang pinapangarap na bahay ay wala pa rin kabilang sa graft complaint o sinampahan ng reklamo sa ombudsman na itong si dating Magalang Mayor Romulo Romy Pecson at incumbent Vice Mayor Ellen Pecson. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagbabalik ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special Coverage. If I get impeached, then that is my end. Prosekusyon umaasa na papayagan pa rin magsalita tungkol sa impeachment proceedings. Detalye Arnold Herrera. Arnold. Magandang tanghali, Yuwal. Dumipensa si House Prosecutor Joel Chua kaugnay ng sub-judice ruling na inaasang ilalabas ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Chua, hangad lamang ng prosekusyon na maipaliwanag sa taong bayan ang buong katotohanan sa nangyayaring pagdinig, lalo't isyuan niya ito ng public interest. Ipinunto ito ng prosekusyon. Kasunod din ang umunay naging pag-atake ng fake news sa kanilang kasamahan na si Attorney Shell Jokno nang mag-post ng isa sa mga senator judge ng splice video sa oral arguments na may kinalaman sa aligasyong fishing expedition laban sa prosekusyon. Muling inilutang ang issue makarang mag-post si House Prosecutor Attorney Ligutan na nagsasabing ang lahat ng misleading questions ay ipinagbabawal sa cross-examination, bagay na nag-ugat sa sagutan ni na Attorney Lorna Kapunan at Attorney Christine Ferrer noong nakaraang Miyerkules. Ang sub-judice rule ay nagbabawal sa patayang prosekusyon at depensa na talakayin sa publiko ang mga isyu ng kaso na posibleng makaapekto sa integridad ng buong pagdinig. Sa pagsisimula ng pagdinig kanina, humiling si Prosecutor Joel Chua na mapagbigyan ng pagkakataon si Attorney Amando Ligutan ng pagkakataon na makapag-manifest o makapagkomento kaugnay ng pahayag ng depensa sa kanyang social media post. Pero hindi ito pinayagan ni Presiding Officer Cheese Escudero. Ayon sa Presiding Officer, bibigyan niya ng pagkakataon si Ligutan sa oras na makapaglabas na ng ruling ang buong Senate Impeachment Court. Sa isang ambush interview ngayong lunch break, tumanggi ring magkomento si Attorney Ligutan kaugnay na obserbasyon ni Senator George Erwin Tulfo na tila nagpapanggap umano si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na hirap ito makaintindi na Tagalog at Ingles. Para sa The VP Sara Impeachment Trial DZRH Special Coverage. Ito si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Arnold Herrera. Makibalita na tayo sa Senate Impeachment Court. RH28, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond.
bumalik na UL ang pagpapatuloy ng presentation dito kay Ms. Gina Acosta ni Attorney Amando Ligutan bilang isa sa kanilang hostile witness. Pero bago yan ay inanunsyo ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na hanggang alas 2 lang ang kanilang kanyang mayong hapon dahil 2:30 magkakaroon ng sesyon ang Senado. Pakinggan natin ang impeachment trial. Honor, yun lang po. Witness will Alam answer, ko. please.